Dominant Protector. Credit to the author. 121 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi. Sabi ni Martin, umiling. Tunay na lumalalim ang Eastern Medicine. May natutunan akong medyo makabuluhan ngayon, ordinaryong mga halamang gamot at gamot na pinaghalo-halong upang lumikha ng ganoong pambihirang epekto. Hindi pa ako pamilyar sa kung paano gumagana ang Res Eta na ito, ngunit ikaw ay buhay na patunay ng pagiging tunay nito. Kaya ito ay ganap na ligtas na gamitin. Ginamit ni Harold ang Res Eta nang walang kahit katiting na pagdududa, dahil sa lubos na pagtitiwala niya kay Terence. Ang taong iyon ay isang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay sa mga war zone, kung tutuusin. Walang paraan na gagawa siya ng anumang bagay para saktan siya. Ngunit ang pag-amin ni Martin sa Res Eta ay nagulat din kay Harold. Ang mga salita ng lalaki ay pinatunayan ang gamot ni Terence bilang walang kulang sa hindi pangkaraniwang bagay. Natural, syempre. Itong lalaking nagbigay sa iyo ng Res Eta, sa tingin ko isa siyang kilalang tao sa mundo ng medikal. Sabi ni Martin. Bueno, hindi ko sinusubukan na kunin ang kanyang pangalan o anumang uri, kahit na gusto kong makilala siya, gusto kong matuto mula sa ilan sa kanyang mga paraan, kung maaari. Lolo Larkins, sisiguraduhin kong ipaparating ko sa kanya ang iyong mga intensyon sa susunod na makita ko siya, pero... Dahan daw ang sabi ni Harold. Naiintindihan ko, ayos lang kung one-sided wish lang. Haha. I'm quite self-aware, total miracle doctor siya, kaibigan mong yan. Naiintindihan ni Martin. Himala, doktor. Hindi makapaniwala si Harold sa kanyang narinig. Tinawag lang ba ni Martin si Terence bilang isang milagrong doktor? Alam niya na si Terence ay isang milagrong sundalo, isang ganap na officer sa mga lugar ng digmaan, ngunit isang himala na doktor sa ibabaw nito. Ang Res Eta na nakuha niya mula sa bahay ay may magandang resulta, ngunit ang pagbibigay kay Terence ng imahe ng isang himalang doktor ay maaaring medyo mahirap dito. Sure thing. I'll make sure to tell him. Nakayukong sabi ni Harold yang wala na siyang ibang masabi. Mabuti iyan. Mas gumaganda ka na ngayon, yang ang Res Eta ng iyong kaibigan ay malinaw na gumagana. Kung paano ang mga bagay ay, hindi dapat maging problema para sa iyo na patuloy na kumapit, sa kondisyon na ang iyong katawan ay hindi nagsisimulang magkaroon ng anumang resistensya sa droga. Pinagmamasdan ni Martin si Harold mula nang pumasok ang lalaki sa villa. Ang aspeto ng paningin, sa Eastern Medicine ay eksakto kung saan kanilang pinagmamasdan ang titig, estado, pangangatawan, isip, at dila ng pasyente. Ang mga obserbasyong ito ay nagpapahintulot sa mga doktor na matukoy ang estado ng mga organo ng pasyente, unti-unting nauunawaan ang panloob na anatomaya at pagkatapos ay ang mga panlabas na katangian, katulad ng mukha, dila, at mga organo. Ginawa ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng praktikal na karanasan, at ang matalik na koneksyon ng iba't ibang bahagi ng katawan sa isa't isa. Ang pagbabago sa yinyang estado ng mga organo, halimbawa, ay tiyak na isasalin sa isang panlabas na pagbabago. Tulad ng isinulat sa Lingshu-Benzang Pian, obserbahan ang mga panlabas na reaksyon sa pamamagitan nito ay maaari mong maunawaan ang mga organo sa loob, at sa turn, Eisentro ang pinagmulan ng sakit. Ang unang henerasyong doktor ng himala, si Bayan Kay, halimbawa, ay isang taong gumamit ng paningin, kay Duke Huan ng Kai, tumalikod at umalis. Pagkatapos ng isang tingin sa Duke, nangangahulugan lamang ito na wala ng pagliligtas sa Duke, sa puntong iyon. Tip ni Master Kupal, si Bayan Kay ay ang maalamat na doktor ng sinauna China. Si Martin ay wala pa sa antas ni Bayan Kay, ngunit ang napansing bumuti ang kalagayan ni Harold ay hindi lampas sa kanyang mga kakayahan. Kaya hindi ko na kailangan ang mga pampakalma na pangpawala ng sakit. Tanong ni Harold, hindi inaasahan ang kaaya-ayang sorpreso mula sa kanyang misteryosong kapitan. Siyempre hindi mo nakakailanganin ang anumang acupuncture, pati na rin. Sabi ni Martin. Ang acupuncture na ibinibigay ko sa iyo ay para lang pasiglahin ang iyong mga nerbiyos at i-refresh ang iyong isip ng kaunti, pinapalambot ang pinsalang dulot ng mga pangpawala ng sakit sa iyong nerbiyos. Hindi na iyon kailangan, maayos ka na ngayon, at hindi mo na ako kakailanganin pa. Lolo Larkins,
hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sabi ni Harold na medyo nataranta. Race 8 ng kaibigan ko, ito ay. Hindi sigurado si Harold kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung gaano kahusay ang gagawin ni Martin sa kanyang biglaang paglipat sa Race 8 ni Terence. Ang lalaki ang nag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras na ito, kung tutuusin. Hindi man lang niya ipinaalam kay Martin noon pa man, at iyon ay nagpapahiwatig na si Harold ay hindi lubos na nagtitiwala sa doktor. Ang taong nagbigay sa kanya ng Race 8 sa parehong oras, ay hindi isang taong maaari niyang tanggihan din. Kung tutuusin, mas malapit pa rin siya kay Terence kaysa kay Martin. Haha, Yang, bakit ka nagpapanik ng ganyan? I'm but joyed that you found a better doctor to treat you, a miracle doctor, at that. Totoo naman na hindi nakita kailangang bigyan ng acupuncture. Paniniguro ni Martin, malinaw na nauunawaan kung ano ang inaalala ni Harold. At nasabi ko na noon pa, di ba? Maswerte lang ako na makatagpo ako ng doktor na ganoong kalibre. Apprentice lang ako bago siya. Nag-aalala ka ng sobra, Yang. I see. I guess I am. Sabi ni Harold, nakahinga ng maluwag. Lolo Larkins, sisiguraduhin kong babanggitin ko ang iyong mga kahilingan sa aking kaibigan, ngunit wala akong masisigurong anuman. Siyempre, siyempre. Sabi ni Martin sabay tango. Yang, bumisita ka sa matandang ito paminsan-minsan, kahit na wala na tayong session. Madalas kang dumaan kaya medyo mahirap makibagay sa biglaan mong pagliban. Huwag kang mag-alala, Lolo Guan, pupunta ako kapag may oras ako. Saad ni Harold. Nagpasya si Harold na bisitahin si Terence sa kanyang paglabas ng villa. Gusto niyang sabihin sa kanya ang mga intensyon ni Martin, at ipaalam sa kanya na ibinahagi niya ang Race 8 sa kanya. Umaga na nang magluto si Terence ng sinangag mula sa pagkain na dinala niya pabalik mula sa handaan kahapon. Iniwan niya ang natitirang pagkain para kina Cheryl at Yasi pagkatapos kumagat ng sarili. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid upang mag-impake ng gamot na inihanda niya para kay Harold, iniisip na dalhin ito sa kanya ngayon. Iniwan ni Cheryl si Terence mag-isa ngayon din, nakakagulat na iniisip ang sarili niyang negosyo habang kinakain niya ang pritong kanin na ginawa niya. Medyo namumula ang maliit niyang mukha habang naglalagay ng kutsara nito sa bibig niya. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagtaka kung inayos ng miss ang kanyang mga plano, gumamit ng ibang paraan para mapatalsik siya sa trabaho. May kaunting insidente din sa kanilang dalawa dati. Nakainom ang babae mula sa isang bote na ininom niya, at kahit na hindi gaanong mahalaga kay Terence, iba ang kaso kapag ang tumanggap ng party ay isang babae na hindi pa nagka-boyfriend dati. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi alintana ni Terence ang pagtitig sa kanya ni Cheryl at palaging ilalabas ang kanyang mga pagkabigo sa kanya. Si Yasi, gayunpaman, ay isang bystander, at ang kanyang relasyon sa kanya ay sa panimula ay naiiba dahil doon. Hindi ka ba kumakain, Terence? Tanong ni Cheryl nang makita niyang lumabas si Terence sa kanyang silid. Kumain na ako, magtulungan kayo. Sabi ni Terence, naka-school uniform ulit. Oh! Bakit naka-uniform ka na naman? Nasaan na yung mga damit na binili ko sa'yo kahapon? Nakakunot noong tanong ni Cheryl. Hindi ipinatupad ng school ang dress code dahil high school na silang lahat, at kahit sinong may mayaman na pamilya ay papasok sa paaralan na naka-casual na damit. Siyempre, may mga taong tulad ni Josephine, na nagmula sa mas mahirap na pamilya. Ngunit kahit na ang uniforme ng paaralan ay hindi sapat para sugpuin ang natural na kagandahan ni Josephine, na nagbigay sa kanya ng titulong pangkaraniwang kagandahan sapat na sikat upang maabot pa ang mga tainga ni Cheryl at Yasi. Ang babae ay ibinabahagi sa kanila ang titulo ng kagandahan ng paaralan, pagkatapos ng lahat. 122. Sa tingin ko ito ay medyo maganda, ngunit maaari kong baguhin ito kung hindi mo gusto ito. Sinabi ni Terence inaabangan niya ang buhay paaralan, pagkatapos ng lahat, at nais niyang makuha ang lahat ng kanyang makakaya sa buong karanasan. Tiyak na gustong isawsaw ni Terence ang kanyang sarili kapag nasa harap niya ito, wala sa mga pinaghirapan pabalik sa bahay, ng panganib sa mga larangan ng digmaan, ng tensyon sa mga misyon. Lahat ay payapa. Hindi maiwasan ni Terence na gayahin ang buhay na kanyang ginagalawan ngayon. Nasaan ang babaeng iyon sa susunod na klase? Bakit hindi pa siya dumaan sa aking bintana?
Ang pagkabata ng Chips, ng comics, ng unang pag-ibig. Mula sa lyrics ng Avalon Ian song, just searched it up, pretty nostalgic stuff if you know the lyrics. Tungnayan means childhood. Pakiramdam ni Terence ay nasa ibang mundo siya mula sa mga awit ng una niyang marinig ang kanta na ang buhay paaralan ay isang bagay na hindi maabot para sa kanya. Dumungaw siya sa kanyang bintana at iisipin, malamang na maganda kung ang kagandahan ng paaralan mula sa susunod na klase ay dumaan at may mangyayari sa ating dalawa. Pagkatapos ay magbabasa si Terence ng mga nobela upang maiugnay ang tungkol sa reinkarnasyon, kung saan ang mga pangunahing tauhan ay muling itinapon sa isang maganda, kaaya-ayang buhay paaralan, tulad ng nobelang Pure and Pleasant Intimacies, na isinulat ng Fishman II Guy. Gustong-gusto niyang subukan at magsimula ng maganda at inosenteng relasyon sa isang tao, kung ang miss at ang chairman ay hindi nag-iisip. Kay Josephine, halimbawa. O di kaya Yasi Hanem. Bakit ko ba siya iniisip? Bahagyang sinulyapan ni Terence si Yasi, masasabi niyang maganda ang dalaga, may kahangahangang figure rin. Pero ang problema dito ay siya ang matalik na kaibigan ni Miss. Mas mabuti pa sigurong pinagpapantasyahan na lang niya ito ng kaunti. Ayaw niyang sumabog kanya si Miss. Oh, anong kinalaman niyan sa akin? Kung ayaw ko, kahit ano, gawin mo ang gusto mo. Sabi ni Cheryl na medyo nadismaya sa sinabi ni Terence, kahit sinong batang lalaki ay mapangiti sa tuwa kung binili niya ang mga ito ng damit na sinusuot araw-araw. Ngunit si Terence. Gustong sabihin ni Cheryl, syempre gusto ko ang suot mo kahapon, ngunit ang mga salita ay dumaikit sa kanyang bibig, ang kanyang kabataang may bahay na pagmamalaki ay nasa trabaho muli, at siya ay bumantong hininga lamang sa loob. Siya ay hindi kasing matapang tulad ni Yasi, na nagsasalita sa kanyang isip tungkol sa lahat ng bagay. Ah! Iba na ang isusuot ko bukas. Ngumiti si Terence. Manemham. Sinabi sa akin ni Cheryl kagabi, alam mo, ang gwapo mo daw talaga sa casual na damit. Dagdag ni Yasi. Shoo! Hindi makapaniwala si Cheryl, ano bang pinagdesisyonan ng babaeng ito na ibulales kay Terence? Hindi niya ine-expect na itatapon niya iyon sa mesa ng ganoon. It should be an unspoken rule that their girly chats never leave the bedroom. Si Terence, sa kabilang banda, ay medyo nagulat, kaya kahit ang miss ay nagsalita ng kanyang isip. Nag-uusap sila nang huminto ang sasakyan ni Fredo sa driveway. Bumusina siya, at parehong ibinaba ni Yasi at Cheryl ang kanilang mga chopstick, kinuha ang kanilang mga bag bago umalis sa pintuan ng villa. Tiningnan ni Terence ang mga natira sa mesa, at nagpasya na hindi niya ito kailangang linisin, kaagad may gagawin pa rin si Fredo sa hapon. Dahil doon ay kinuha niya ang kanyang bag at lumabas na rin ng villa. Si Pablo Charlton ay wala na sa kanila, at si Terence ay naupo sa harapan. Bumaba siya ng sasakyan nang huminto si Fredo sa paaran, at nagpatuloy si Fredo sa pagmamaneho. Tumingin si Yasi kay Terence na naglalakad palayo bago lumingon kay Cheryl. Cheryl, kailangan mong simulan ang pagsasabi sa mga tao sa lalong madaling panahon. Let me think about it a little longer. Hindi ko matatanggap na may boyfriend na lang bigla. Sabi ni Cheryl, umiling. Ito ay peke, ngunit hindi alam ng iba na. Ano ang silbi kung malaman ng mga tao na peke ito? Hindi sigurado si Yasi kung ano ang sasabihin. Naglalakad si Terence palayo sa sasakyan nang marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan, si Jacob Colden iyon, tumatakbo papunta sa kanya kasama si Josephine sa likod niya. Mukhang dumating ang dalawa sa school sa iisang bus. Boss, ngayon lang yang kotse na yan. Hindi masabi ni Jacob kung ano ang sasakyan nang makita niyang lumabas si Terence sa isang marangyang kotse, ngunit masasabi niyang ito ay dapat na hindi bababa sa higit sa 1,000,000 kway. Ah, sa kaibigan ko, binababa lang ako. Mahinang sabi ni Terence, hindi pa rin siya pinayagan ni Cheryl na magpahayag ng kahit ano, kung tutuusin. It was better this way, he was still looking to develop a pleasant relationship with someone special. There'd be no developing shit kung malalaman ng mga tao na follower siya ng Miss. Oh, mukhang engranding kotse talaga. Sabi ni Jacob, medyo naiingit. Bigla niyang hininaan ang boses niya habang napakamot sa likod ng ulo niya. Boss, hulaan mo kung sino ang kasama ko sa bus ngayon. Josephine. Tanong ni Terence. Og.
Sabi ni Jacob, natigilan. Paano mo nalaman? Hindi ba siya nasa likod mo? Mapait na ngumiti si Terence. Arg, nasa sabik din akong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Ipinapalabas mo na parang wala lang. Malungkot na sabi ni Jacob. Hindi naman ganoon ka-excite in the first place, okay. Sabi ni Terence. Ang babaeng iyon na si Josephine ay tunay na porcupine, ang sinumang tumawid sa kanyang landas ay sadyang malas. Ano ang sinabi mo, Terence? Napansin ni Josephine si Jacob sa sandaling nakasakay siya sa bus, kinikilala siya bilang tagasunod ni Terence at hindi nag-abala na bigyan siya ng anumang pansin. Nakita niya itong nakipagkita kay Terence pagkababa ng bus, gayunpaman, at nagsimula siyang tumuon sa kanya. Nakita niya si Terence na bumaba din sa marangyang sasakyan, at hindi siya masyadong nasiyahan sa kung paano niya ito ipinaliwanag kay Jacob. Kotse ng kaibigan. Yung tipong yang master lang mula sa isang mayamang bahay, ano sa tingin niya ang ginagawa niya, umaarte na lahat mahirap sa school. Nakasuot lang siya ng mataas na kalidad na casual na damit sa harap ng isang sports car kahapon, ano ang ginagawa niya na nakasuot ng uniforme ng paaralan ngayon? Hindi mapigilan ni Josephine na hamakin si Terence napaka-peke ng lalaki. Naningkit ang kanyang mga tenga nang marinig na binanggit ni Terence ang kanyang pangalan, at bigla siyang nagsalita nang marinig ang masamang bibig sa kanya ni Terence. Nagsisi siya kaagad pagkatapos. Ayaw niyang masyadong madamay ang lalaki. Bagaman, kailangan niyang aminin na may pagkalalaki si Terence, at hindi rin ito isang bagay na makakamit sa kagwapuhan lamang. Ang pagkalalaki ay isang napakakakaibang apela, at ang pagiging lalaki ni Terence ay masyadong maraming beses na mas malakas kaysa sa isang tulad ni Rowan. Ang namumulaklak na si Josephine ay hindi bulag doon, ngunit naunawaan niyang mabuti na ang mga mayayamang lalaki na tulad niya ay talagang pinaglaruan lamang ang mga babae. Marami na siyang nakilalang ganoon, tulad ng kanyang childhood friend, halimbawa. Isang malakas na sensasyon ng maasim na kawalan ng kakayahan ang pumupuno kay Josephine sa tuwing naaalala niya ang kasintahang iyon na nagtaka sa kanya. Iyon ang nakuha niya sa pagiging mahirap, sa palagay niya. Hindi niya kayang umiyak sa pintuan ng mayamang batang lalaki, ngayon kaya niya. Mag-abala pa ba sila sa pagbukas ng pinto para sa kanya? Hindi inaasahan ni Terence na si Josephine, na medyo malayo pa, ay talagang papansinin ang sinasabi niya kay Jacob. Bumilis ang tibok ng puso niya sa mga sinabi nito, at lumingon siya sa kanya nang may ngiti sa labi. Sabi ko maganda ka. Ikaw. Namumula ang mukha ni Josephine sa galit habang sinuri niya si Terence. Lumapit siya sa kanya at ipinatong ang paa niya sa paa niya, at lumakad palayo nang hindi tumitingin sa kanya. 123. Hindi masakit, pero mapait na ngumiti si Terence parang hindi siya masyadong gusto ni Josephine. Iniisip niya lang na magsimula ng isang inosenteng relasyon kanina, masyadong. Si Josephine ay malamang na isang hindi malamang na kandidato, at si Yasi na lang ang natitira. Mukhang hindi rin ito posible. Boss, bakit galit na galit si Josephine sa iyo? Si Jacob ay hindi pa rin lubos na nakabal sa kanyang ulo bakit si Josephine ay hindi magugustuhan ni Terence mula sa una nilang pagkikita kung hindi pa sila nagkita noon. Malutas ko sana ang problema kung alam ko kung bakit. Paliwanag ni Terence, medyo hindi makapagsalita. Totoo yon. Hanem. Teka, boss sa tingin mo baka dahil gusto ka ni Josephine? Biglang mungkahi ni Jacob. Ha? Dahil gusto niya ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence, natulala habang nakatitig kay Jacob. Ito ay isang bagay na narinig ko tungkol sa... There's this guy from last year, and there's this girl in his class who's part of the student committee, who'd always go making trouble for him. You know. Like when he skipped class or something, she'd always go to cause trouble for him. Paliwanag ni Jacob. Sa tingin mo baka si Josephine din? Inilibot lang ni Terence ang kanyang mga mata wala pa sila sa ganoong sitwasyon noong una. Posible, pero 2.5 araw pa lang ako nakilala ni Josephine. Sa tingin mo ba, posibleng na-in-love siya sa akin sa loob ng 2 araw na iyon? Sabi ni Terence, umiling-iling. Ayon sa low-ika ng lalaking ito, malamang na in-love din si Miss sa kanya.
Palaging nagdudulot ng gulo para sa kanya dahil hindi niya nakitang kaibig-ibig si Terence. Totoo yon. Nakangiting sabi ni Jacob habang nagsimula silang maglakad papuntang school. Malapit na sila sa gate nang ituro ni Jacob ang di kalayuan. Boss, tingnan mo, sina Cheryl at Yasi. Oh. Mahinang sabi ni Terence kanina pa niya pinapansin ang dalawa mula sa gilid ng kanyang mata simula nang mapansin niya ang mga ito. Hanem. Boss, tingnan mo yung kotseng papalabas nila yan ang kotseng sinasakyan mo. Si Jacob ay medyo mapagmasid, tila. Ganun ba? Hindi naman magkamukha, di ba? Humikab si Terence. Huwag mo na silang tingnan, Tero na. Oo, masyado silang hindi maabot. Hindi ito makatotohanan. Napabuntong hininga na sabi ni Jacob. Mayayamang tao sa tuktok ng pyramid, tao alam na alam ko ang pakiramdam na iyon. Hindi alam ni Terence kung saan nanggagaling ang pahayag na iyon, ngunit ang kay Jacob ay tila hindi nagmula sa isang mayamang pamilya, sa nakita ni Terence. It wasn't too poor. The guy was around middle class, so what did he mean by that? Si Terence, gayunpaman, ay ayaw ni Jacob na tumutok sa kotse ng masyadong mahaba, at nagpa siya na pabilisin ang kanilang lakad nang hindi nagtatanong ng anuman. Huminto ang isang Mercedes-Benz S600i sa hindi kalayuan sa paaralan, na pumarode medyo malayo sa Bentley ni Fredo. Nandyan ang moldite na sasakyan ni Fredo, ihahatid na lang kita rito. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Pinandilatan ni Fabian ang kanyang anak na katabi niya habang nagsasalita ito ng masama. Oo. Dad. Maingat na tumugon si Leandro. Aasikasuhin ko na ang sarili kong negosyo mula ngayon. Natural na tinutukoy ng dalawa ang buong pangyayari kay Terence. Hindi nang ahas si Leandro na ipaalam sa kanyang ama na siya ang pumupunta kay Terence para sa gulo, sa halip ay inipit ito kay Natoy, sinabing sinundan lang niya si Terence dahil natapakan niya ang sapatos ng kanyang tagasunod. Hindi niya kailangang pasanin ang ganoong paraan, kahit papaano. Si Fabian Song ay isang lalaking lumakad sa legal at kriminal na landas bilang resulta, siya ay isang taong pinahahalagahan ang kapatiran. Ang pagtayo ni Leandro para sa kanyang tagasunod ay hindi isang hindi makatwirang katwiran para sa kanyang mga aksyon, at nagpasya siyang pabayaan na lang ang kanyang anak na may pagagalitan. May ideya ka ba kung gaano kakalapit na guluhin ang mga bagay-bagay para sa akin? Ang pagpapakulong sa aking kanang kamay na si Henry, mananatili siya roon ng hindi bababa sa ilang taon. Buti na lang at hindi niya masyadong alam, o kung hindi. Emph ni Fabian. Tandaan, ang iyong pangunahing prioridad ay ang makuha si Cheryl na maging iyong babae, huwag pansinin ang lahat ng iba pa. Intindihin. Naalala ko lang hindi ba sinabi ni Jacob na si Sensoni Song ng tatay ni Leandro? Nagkibit balikat. Nakuha ko, tatay. Susubukan ko ang aking makakaya. Saad ka agad ni Leandro. Manam. Kung nakuha mo ang iyong mga kamay kay Cheryl. Hindi ko na kailangang harapin muli ang kalokohan ng iyong tiyuhin. Sabi ni Fabian sabay tapik sa balikat ni Leandro. Sige, umalis ka na. Ang bilis ng oras, anak, hampasin mo ang plancha habang mainit, gawin mo bago magising ang matandang soro na si Pablo. Si Fabian ay hindi tanga, may kapangyarihan siya sa Starfield, ngunit mas mababa siya sa antas ni Pablo. Hindi kailanman ituturing ni Pablo si Leandro bilang kandidato para sa kanyang anak, ngunit kung hahayaan ni Fabian ang kanyang anak na gumawa ng unang hakbang. Si Leandro ay napupuot pa rin kay Terence, ngunit talagang wala siyang magagawa kung hindi susuportahan ng kanyang ama ang puot na iyon. Magagawa niyang ipadala ang buong detalye ng seguridad ng nightclub kay Terence sa buong suporta ng kanyang ama, kaya paano kung si Terence ay isang mahusay na manlalaban? Magpapadala siya sa kanya ng 4 na lalaki kung kaya niya ang isa, at papadalhan siya ng 20 kung kaya niyang panghawakan ang 4. Walang paraan na madaig ni Terence ang mga numerong iyon. Terence. Hahayaan kitang mabuhay ng kaunti, ngunit magaling ka nang magalit kapag nakuha ko ang aking ama sa iyo. Maghintay ka lang, lagot ka kapag nahawakan ko si Cheryl. Hindi siya masyadong masaya sa pagpapaliban sa kanyang paghihiganti, ngunit wala siyang magagawa. Napagpasyahan niyang maghanap ng ilang paraan ng panggugulo ng konti kay Terence, ayos lang kung iiwasan niya ang mga direktang komprontasyon at siguraduhing hindi siya paghihinalaan ni Terence. Cheryl.
Sabi ni Leandro habang paakyat siya sa dalawang babae. Si Cheryl. Nandito na naman ang langaw. Kaya nga sabi ko sa'yo sumama ka kay Cheryl guys sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Yasi habang nakaturo kay Leandro. Iginala lamang ni Cheryl ang kanyang mga mata habang nakatalikod sa mukha ni Leandro. Leandro, bingi ka ba? Napakurap-kurap si Leandro habang pinoproseso niya ang tanong bakit nagtatanong si Cheryl kung nabingi siya bigla. Hindi ba't siya ang tumawag sa kanya? Cheryl, anong ibig mong sabihin, bingi? Tanong ni Leandro, hindi sigurado kung saan ito nanggagaling. Di ba sabi ko sa'yo wag mo akong tawaging Cheryl nung una mo akong tinawag niyan? Sabi ko naman sa'yo gamitin mo ang buong pangalan ko di ba? I can only assume that you either may something wrong with your IQ, your Avalon Ian, or your ears. Sabi ni Cheryl. 124. Hinawakan ni Leandro ang kamao, huminga ng malalim habang pinagmamasdan sina Cheryl at Yasi na papalayo. Anong part niya ang hindi nagustuhan ni Cheryl? Ano ang iniisip mo dyan, Leandro? Iniisip ni Leandro kung ano ang mga pagkukulang niya para kay Cheryl na hindi interesado sa kanya nang may tumapak sa kanyang balikat si Rowan iyon. Naku, Rowan. No, wala lang. Sabi ni Leandro na walang balak na ipahiya ang sarili sa harap ni Rowan. Oh. Sabi ni Rowan na hindi rin masyadong interesado may gusto pa siyang pag-usapan. Leander, may gusto akong itanong sa iyo. Iyong lalaking Terence sa klase mo, ano ang deal niya? Si Rowan ay may halos kapantay na galit kay Terence gaya ng ginawa ni Leandro sinira ng lalaki ang kanyang mga plano para kay Josephine noong Biyernes ng gabi, at lubos nitong ikinagalit si Rowan. Ngunit siniguro niyang hindi siya kikilos ng walang ingat kahit na sinampal siya ni Terence sa mukha. Nakita niya kung ano ang kaya ng lalaki nang sirain niya ang Henry Bro noong isang araw. Nagpasya siyang maghintay at tingnan kung ano ang gagawin ng isang tao sa background ni Leandro para mahawakan ang usapin. Maaaring mayaman ang sariling pamilya ni Rowan, ngunit hindi ito malapit sa sukat ng tagumpay na ipinagmamalaki ng negosyo ni Fabian. Ang talagang suportado niya sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Raul Gold, isang walang awa na gangster sa Hilagang Distrito. Ngunit si Leandro ay tila walang pinaplano kahit ilang araw pagkatapos na maaresto si Henry Bro. May isip lamang ni Rowan kung anong uri ng tao si Terence. Terence. Magsasaka lang siya, ano? Walang pakialam na sabi ni Leandro na walang tigil sa pag-alala na ang kanyang ama ay isang magsasaka sa simula. Magsasaka. Hindi sigurado si Rowan kung tama ba ang narinig niya kay Leandro paano magiging magsasaka si Terence. Bakit ang isang magsasaka ay pumapasok sa paaralang ito bilang isang mag-aaral sa high school? Sinubukan bang gumawa ng international joke si Leandro? Kaka-transfer lang niya, balita ko galing siya sa bundok. Mukha siyang magsasaka sa unang araw niya sa school, marumi ang damit at kung ano-ano pa. Paliwanag ni Leandro habang may pumasok sa isip niya bakit si Rowan ang magtatanong tungkol kay Terence mula sa kanya, may binabalak ba siya? Wala siyang narinig na kahit ano tungkol kay Rowan na nakikipag-beef kay Terence. Ganun ba? Bakit wala kang ginagawa pagkatapos ng ginawa niya sa'yo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Rowan na nagdududa sa paliwanag ni Leandro. Walang paraan na pakakawalan siya ni Leandro kung talagang magsasaka lang si Terence. Huwag na nating pag-usapan yan. Umiling si Leandro na may mapait na ngiti sa labi. Pinagalitan pa ako ng aking matanda dahil sa pagtawag niya kay Henry Bro ng mag-isa, at alam mo kung gaano ako kasaya ng tatay ko sa paaralan. Hindi rin ako kalaban ni Terence, taga-bukid ang lalaki, at talagang malakas siya. Wala akong magagawa sa kanya. Si Leandro ay higit pa o hindi gaanong naunawaan sa ngayon, may kaunting bagay sa pagitan ni Rowan at Terence. Hindi niya pipigilan si Rowan turuan si Terence ng leksyon, sigurado iyon. Kaya ganyan yan. Sa madaling salita, walang gaanong background si Terence na sumusuporta sa kanya. Ang ikinabahala ni Rowan ay ang pagkakakilanlan ni Terence. Ayaw niyang makipagtalo sa maling tao, dahil magiging walang kwenta kung may mga kahihinatnan sa kanyang liga pagkatapos niyang makitungo kay Terence. Well, not that I know of. Ang sabi ko, Rowan, bakit ka ba naging interesado sa lalaking iyon ng biglaan? Tanong ni Leandro na parang hindi naiintindihan ang balak ni Rowan. Wala lang. Curious lang, alam mo ba?
Sagot ni Rowan. Sige, aalis na ako, naghihintay na ang mga kaibigan ko sa court. Napakunot ng noo si Leandro habang pinagmamasdan si Rowan na umalis. Nagtataka. Curious ang puwet ko. Tila si Rowan, gayunpaman, ay malapit nang habulin si Terence, at iyon ay sapat na magandang balita kay Leandro. Si Terence at Jacob ay naglalakad palabas ng silid-aralan para sa pahinga ng ehersisyo nang makita nila si Zillian Wang na nagmamadaling lumapit, ang kanyang mukha ay medyo naalimpungatan nang makita si Terence. Terence, sumama ka sa akin saglit. Oh, sigurado. Naunawaan ni Terence kinailangan ni Zillian na kumilos bilang isang dean kasama si Jacob sa paligid ang kanyang relasyon kay Terence ay hindi isang bagay na maaaring ibunyag pagkatapos ng lahat. Tinapik ni Terence ang balikat ni Jacob habang nagsasalita. Mauna ka na, kailangan akong kausapin ng dean. Okay. Medyo nag-alala si Jacob, ngunit nagpa siya na iwanan ang dalawa habang siya ay pupunta hindi masyadong bagay para sa kanya na magtanong ng ganyan sa harap ng dean. Lumingon lang si Terence sa dean pagkaalis ni Jacob. May problema ba, Mr. Wang? Well, nandito si Captain Yang mula sa Criminal Police Force. Gusto kanyang makita. Mapait na ngumiti si Zillian. Malamang dahil sa insidente noong nakaraang linggo. Mag-ingat ka sa mga sabihin mo lang sa kanya na wala kang alam kapag tinanong kanya. I'll handle this matter officially as a representative of the school later. Si Zillian ay lubos na nakatuon sa pagtingin kay Terence, tila. Ang pag-alam ni Terence tungkol sa kanyang sikreto ay isang salik dahil din ito kay Pablo. Ah, okay. Alam kaagad ni Terence na hindi maaaring dahil sa insidente kung si Harold ang humihingi sa kanya may kinalaman ito sa race 8 na ibinigay niya sa kanya. Ito ay medyo magandang timing sa normal na mga pangyayari, kahit sino ay maaaring maging kainahinala o mausisa kung ang isang kriminal na kapitan ng pulisya ay dumating lamang sa paaralan at humihingi ng isang estudyante. Ang insidente noong nakaraang linggo ay isang magandang pagtatakip para doon. Nagtungo ang dalawa sa silid na kinaroroonan ni Harold. Itinulak ni Zillian ang pinto bago pumasok. Captain Yang, dinala ko si Terence. Hayaan mo akong sabihin ito ng maaga, gayunpaman. Okay lang kung gusto mo lang siyang tanungin, ngunit kailangan kong ipaalam sa principal kung balak mong isama siya. Nandito lang ako para magtanong. Ngumiti si Harold. Magtiwala ka, Mr. Wang, hindi ako magdudulot ng anumang abala para sa iyo. Maaari mo ba kaming iwan? Maiwan ko muna kayong dalawa. Tumango si Zillian, isinara ang pinto nang lumabas siya ng silid. Well, kamusta ang race 8? Tanong ni Terence, casual na umupo sa isang sopa. Eagle, napakaganda mo talaga. Ang race 8 ay mas mahusay kaysa sa mga pangpawalan ng sakit. Tuwang-tuwang sinuntok ni Harold si Terence habang tuluyang umiiwas si Terence sa pag-atake. Tawagin mo akong Terence. Itinama ni Terence. Sige, tawag mo, boss. Walang pakialam si Harold, isa lang itong codename. Terence, may kailangan akong ipagtapat, ipinakita ko ang race 8 na ibinigay mo sa aking doktor. Ngunit binigyan niya ako ng garantiya na hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol dito. Haha, ayos lang, mas marami pa siyang makakaligtas, di ba? Natatawang sabi ni Terence, na halatang walang pakialam sa ginawa ni Harold. Anong sabi niya? 125. Gusto kanyang makilala, pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko munang magtanong tungkol dito. Sabi ni Harold. Kung tutuusin, hindi ko alam kung anong uri ng misyon ang ginagawa mo ngayon, at ayaw kong masyadong makialam sa negosyo mo. Hindi mo kailangang makipagkita sa kanya kung hindi mo kaya. Mission. Napakamot ng kaunti si Terence sa kanyang ilong habang mapait na ngumiti. I don't know what this mission even is, to be honest with you. I'll meet him, siya ang savior mo, di ba? Syempre makikilala ko siya. Ah, hindi mo kailangang pilitin ito. Naantig si Harold, si Terence ay hindi isang taong nakikialam sa negosyo ng ibang tao, at sigurado siyang hindi maaabala si Terence na makipagkita sa isang random na estranghero kung hindi dahil sa pagkakasangot ni Harold. Walang dapat pilitin. Libre naman talaga ako eh. Nakangiting sabi ni Terence. Magkakaroon din ako ng mas madaling oras sa Starfield kung mayroon akong isang kapitan ng kriminal na pulis na susuporta sa akin, tama ba? Sige.
Ikaw ang magtakda ng oras. Sinabi ni Harold nang walang anumang kalokohan ang kanyang pagkakaibigan kay Terence ay lampas na sa puntong kailangan nilang mag-aksaya ng hininga sa pasasalamat sa isa't isa. Bukas kung gayon. Sabihin mo kay Zillia na kailangan mo ako para sa isang nakasulat na pahayag sa himpilan ng pulisya bukas, at makakalabas na ako ng maayos. Ayokong lumaktaw sa klase kung maaari. Sabi ni Terence habang nakaturo sa direksyon ng pinto. Kay. Ipapaalam ko sa kanya yan mamaya. Nakayukong sabi ni Harold wala naman masyado. Nakalimutan kong bigyan ka ng gamot na ginawa ko. Ibibigay ko sa'yo mamaya mawawala ng matinding tensyon ang katawan mo kapag natapos mo ang first stage treatment. I will make the second stage medicine for you later, and you will be back to normal in about 3 months. Sabi ni Terence. 3 buwan. Tanong ni Harold, ganap na natulala habang nakatitig kay Terence. Well, ito ay maaaring 2 buwan kung ito ay magiging maayos. Sinabi ni Terence, na nagkamali sa tono ni Harold at iniisip na ang 3 buwan ay masyadong mahaba para sa kanya. Ang Eastern Medicine Soup ay hindi kilala sa pagiging masarap, ngunit kailangan mong tiisin ito ng 2 buwan para gumaling ang iyong katawan. Nagbibiro ka ba, Terence? Babalik ako sa normal sa loob lang ng 2 buwan. Medyo nasasabik si Harold. Seryoso ka ba? Ang sabi ng doktor ay napakalaking kapalaran kung hindi lumala ang aking kondisyon, at sinasabi mo sa akin na maaari akong gumaling mula dito. Og. So hindi tungkol sa pait sa gamot. Ngumiti si Terence. Huwag kang maniwala sa akin. Of course I do. May tiwala ako sa iyo, pero it's so shocking. Sabi ni Harold, lubos na nagtitiwala sa mga salita ni Terence sa kabila ng kanyang pagtataka. Magagawa nilang makaahon sa maraming mahihirap na sitwasyon pabalik sa mga larangan ng digmaan sa pamamagitan lamang ng mga tumpak na paghuhusga ni Terence, kahit na bumalik laban sa isang kaaway o 2 kapag sila ay hinahabol. Ang mga salita ni Terence, bilang isang resulta, ay ganap na naghahari sa koponan, ang kanyang mga utos ay laging natutupad ng walang anumang pag-aalinlangan kahit kaunti. Ikaw. Ang pait sa sabaw. Hindi man lang ako nakakaramdam ng bala kapag tinamaan ako, sa tingin mo matatakot ako sa kapeitan sa sabaw. Nangungut siya sa akin. Hey! Huwag kang masyadong sigurado, nakita ko ang pinakawalang takot na mga tao na natakot sa hirenggilya o mapait na gamot. Tumawa si Terence. Samahan mo ako sa classroom mamaya, ibibigay ko sayo. Captain, ikaw talaga. Walang salita si Harold para sa kagalakan sa loob niya, naghanda siya para sa pinakamasama, namumuhay sa bawat araw na para bang ito na ang huli niya, naghihintay na mawala ang epekto ng mga pangpawala ng sakit at pagmamasahe balang araw. Hindi niya inaasahan na malulunasan siya ni Terence. Nahirapan pa rin si Harold na pigilan ang kanyang nabigla na kagalakan, kahit na tinatrato niya si Terence bilang isang makajos na pag-iral sa koponan. Bata pa si Terence, at dapat ay mas bata siya sa kanya ng mga 7 o 8 taon, malapit sa edad ni ngunit ang lalaki ay napakamaparaan. Alam niya ang lahat ng bagay, at hindi maiwasan ni Harold na magtaka kung saan natutunan ni Terence ang lahat ng kaalamang iyon. Sa totoo lang, medyo nami-miss ko ang mga araw sa war zones. Sabi ni Terence, nananangis nang marinig na tinawag siya ni Harold na kapitan. Oo. At si Terence, biglang pinutol ni Harold ang kanyang pangungusap nang mapansin niyang nagbago ang mukha ni Terence sa pangalan. Huwag na nating pag-usapan yan. Bumantong hininga si Terence. Ang nakaraan ay nakaraan na. Pero, hinahanap ka pa rin ni Terence, at ako. Masama ang loob ni Harold para kay Terence, ngunit hindi niya nais na salungatin ang intensyon ng kanyang kapitan. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na ang eagle ay patay na. Mahinang sabi ni Terence, baka sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Sa katunayan nabigyan siya ng bagong pagkakakilanlan, at isang bagong misyon. Ito ay isang reincarnation, isang bagong buhay na magwawakas muli kapag natapos ang misyon. Pero, magsasalita pa sana si Harold nang pigilan siya ni Terence. Sabihin mo na lang sa kanya sa susunod na makita mo siya. Sabi ni Terence. Let's not lead her on, yeah. Alam mo naman ang kalagayan ng mga taong katulad natin, wala namang sinasabi kung kailan tayo mamamatay sa isang misyon balang araw. Ayaw mo naman na naghihintay siya sa akin ng tuluyan, di ba?
Ibinaba lamang ni Harold ang kanyang ulo, walang magawa tama si Terence, mas mapanganib ang kanilang buhay kaysa sa trabahong pulis na mayroon siya ngayon. Si Terence ay isang Ozere, parang isang makajos na nilalang ngunit sino ang magsasabi na kahit isang Diyos ng digmaan ay mabubuhay magpakailanman. The New End Song. Sabi ni Harold, biglang naalala kung gaano ka-intimate ang dalawa. Wala akong kinalaman sa kanya, naniniwala ka ba sa akin? Mapait na ngumiti si Terence, hindi inaasahan na ang balita mula sa ospital ay makakarating kahit sa tenga ni Harold. Kumalat na parang apoy ang mga alingawngaw. Sige, maniniwala ako sayo. Tumango si Harold. Gayunpaman, kung titingnan namin kayong dalawa mula sa isang pananaw sa trabaho, kayo ay gagawa ng isang bagay, sa totoo lang. Ang babaeng iyon ay laging umaarangkada sa harapan, palaging itinatapon ang kanyang sarili sa pinakamapanganib na mga sitwasyon hanggat maaari. Haha, oo, masasabi ko medyo tigre siya, di ba? Tumawa si Terence. Ang cute niya rin, baka maisip mo siya. Sobrang laki ng age gap. She treats me like an elder brother, it's not very appropriate for me to think of things like that about her, right? Natatawang sabi ni Harold. At hindi naman sa hindi mo alam, hindi ako ang magdedesisyon kung sino ang pakakasalan ko. May kanya-kanyang agenda and stuff ang pamilya ko, laging iniisip ang mas malaking larawan. I'm guessing they'll arrange a partner for me the year after the next. Well, let's go then. Kukuha ako ng gamot. Sabi ni Terence, tumayo at pumunta sa pinto. Si Zillian ay tahimik na naghihintay sa pasilyo, naglalakad papunta kay Terence nang may mabilis na hakbang nang makita bukas ang pinto. Well, Captain Yang. Maayos ba ang lahat? Ayos na ang lahat, si Terence ay kumikilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Kailangan niyang pumunta sa istasyon bukas para sa isang nakasulat na pahayag, at matatapos na tayo. Tumango si Harold. Pupunta ako sa silid-aralan ni Terence kasama siya para sa ilang materyales, wala ka nang dapat ipag-alala, Mr. Wang. Oh, I see. Good news yan. Sabi ni Zillian habang medyo nakaka-relax. 126. Napabuntong hininga si Harold habang tinitignan ang kanyang mukhang estudyanteng kapitan. Ang kanyang Diyos ay mas mukhang grader ika-12 kaysa sa isang pinuno ng digmaan ngayon. 3 beses sa isang araw, 1 beses bawat isa sa umaga, hapon, at gabi. Maari mong inumin ito pagkatapos mong i-microwave ang sopas, ngunit hindi mo na kailangan. Hindi masyadong maraming mga alituntunin o regulasyon, ngunit pigilin lamang ang pag-inom ng anumang alak. Sabi ni Terence habang inaabot ang isang bag ng Eastern Medicine kay Harold. 2 lang ang kaklase na naka-duty, naglilinis ng silid-aralan nang hindi pinapansin kung ano ang binalik ni Terence sa silid. Matagal na akong hindi umiinom ng kahit ano, hindi kakayanin ng katawan na ito. Sabi ni Harold na may mapait na ngiti. Dapat sapat ang mga ito para sa 1 linggo, di ba? Oo, ito ay nagkakahalaga ng 1 linggo. Tumango si Terence. Marami pa akong gagawa batay sa kung gaano kahusay ang pag-recover ng iyong katawan pagkatapos ng unang linggo. Sige, alis na ako. Sunduin kita bukas, saan tayo magkikita? Sa school. Tanong ni Harold. Bukas ng umaga sa gate ng school kung ganoon. Huwag kang masyadong mag-park. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tawagan mo ako. Pagkatapos ay tumalikod si Terence para maglakad papunta sa banyo pagkaalis ni Harold. Iihi na sana siya nang pigilan siya ni Zillian. Naglalakad si Terence sa 9 na klase nang masulyapan niya si Josephine, marahil ay naka-duty. Nagtago siya matapos makita si Terence. Ngumiti si Terence ng mapait na ngiti, hindi iniisip ng babae na pupunta siya sa klase niya para tingnan siya, di ba? Bakit siya nagtago? Ngumiti lang si Terence sa kanya habang naglalakad siya. Pupunta ako sa banyo. Ha? Kumurap-kurap si Josephine habang pinagmamasdan si Terence na lumalayo, galit na pinapadyak ang kanyang paa pagkatapos nitong umalis. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Sinasabi sa kanya na pupunta siya sa banyo. Siguradong inaasar na naman siya ng asshole. Gusto talaga niyang magbuhos ng isang balde ng maruming tubig sa ulo nito, ngunit tila ito ay sobra-sobra na.
Ang paggawa ng mga maliliit na bagay, tulad ng pagtapak sa sapatos ni Terence, halimbawa, ay nasa loob pa rin ng makatwirang hanay, at si Josephine ay hindi nahirapan sa pagpapabugal ng kanyang dibdib para sa mga bagay na ganoon. Si Terence ay isang batang Panginoon ng isang mayamang bahay, kung tutuusin ayaw niyang pilitin siyang palabasan sa maayos na harapang iyon, hindi niya kakayanin ang mga bagay na gagawin nito sa kanya. Naghintay si Josephine hanggang sa tuluyang mawala si Terence sa banyo bago niya palihim na itinapon ang maruming balde ng tubig sa banyo ng babae. Nilagyan niya ng malinis na tubig ang balde, at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang silid-aralan. Kasi simula pa lang niya sa pagtakbo nang may nabunggo siya, aksidenteng nawiwisikan siya ng balde ng tubig. Ah! Ibinaba lamang ni Josephine ang kanyang ulo sa sobrang gulat nang makita niya kung sino ang tao. Mr. Wang. Hindi ka ba marunong maglakad ng maayos? Hindi makapaniwala si Zillian dito. Nais niyang suriin si Terence, wala siya sa magandang posisyon para magtanong ng napakaraming tanong noong nariyan pa si Harold, at gusto niyang tiyakin na maayos ang lahat kay Terence. Nang wala sa oras ay isang balde ng tubig ang tumalsik sa kanya. I'm sorry, Mr. Wang. Napasok siya sa gulo na hindi niya kinaya. Siya ay palaging ang uri na umiwas sa hidwaan, palaging nananatili sa kanyang pag-aaral, ito ang una para sa kanya na guluhin ito ng masama. Ang pagkuha ng isang balde ng tubig sa din ay hindi maliit na bagay, at ang dahilan ni Josephine na hindi tumingin kung saan siya pupunta ay hindi maganda rin. Sa tingin mo tapos na sa paghingi lang ng tawad? Saang klase ka? Pinunasan ni Zillian ang kanyang mukha, nakahinga ng maluwag ng mapagtanto na ito ay malinis na tubig, ibang antas ng kahihiyan kung ito ay marumi. Ako ay F mula sa ika-12 baitang ng 9 na klase. Sabi ni Josephine, nakayuko pa rin ang kanyang ulo habang sinasabi niya ang totoo. Nasa harap siya ng 9 na klase, gayunpaman walang maidudulot sa kanya ang pagsisinungaling dito. Bumalik ka at sumulat ng apology note, at basahin mo ito sa broadcasting room. Walang pakialam si Zillian kung sinadya man o hindi ang lugar niya sa paaralan ang nakataya dito. He needed the girl to make a statement, at least hindi niya pwedeng ibuhos lang ng tubig sa kanya ng mga estudyante. Ang broadcasting room. Ang puso ni Josephine ay nanigas nang marinig ang mga salita, ito ang lugar na pinuntahan ng mga masasamang estudyante para humingi ng tawad. Hindi niya inaasahan na siya na ang turn ngayon. Hindi maiwasan ni Josephine na makaramdam ng kaunting pagkakamali, hindi siya tatakbo kung hindi dahil kay Terence. Ngunit walang paraan para maipaliwanag niya ang isang bagay na ganoon sa din, at ito ay isang katotohanan na ang kanyang kakulaitan ay may kasalanan dito. Ngunit nagbo-broadcast ng isang paghingi ng tawad. Sobra na para sa isang honor student na tulad ni Josephine. Hindi siya kailanman nasangkot sa napakaraming problema kung kaya't nakatanggap siya ng ganoong parusa, at ang mga mata ni Josephine ay lumuha sa pag-iisip. Ang magkaroon ng isang batang babae na mag-broadcast ng paghingi ng tawad ng ganoon. Sobra na iyon. Ah, Mr. Wang. Kaka-shower lang. Mukhang mas bata ka sa hairstyle na yan. Sabi ni Terence, na nasaksihan ang buong eksena ni Josephine na nagwiwisik ng tubig sa din. Hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili, wasn't this girl way too clumsy? Si Terence, gayunpaman, ay hindi nagplanong mamagitin kahit na ang din ay sinimulang bigyan ng galit si Josephine, nalaman niyang ito ay karapat-dapat, dahil ang babae ay palaging naghahanap ng mga paraan para guluhin siya. Ngunit hindi matiis ni Terence na panoorin si Josephine na lumuluha ng ganoon, at nagpa siya na tulungan siya ng kaunti. Ah! Og! Hindi inaasahan ni Zillian na makikilala niya si Terence dito. Hindi niya alam kung si Terence ay seryoso sa buhok, ngunit mas gugustuhin niyang hindi sabihin sa kanya ang tungkol sa ginawa sa kanya ni Josephine. Nagpa siya siyang sumama dito, tumango bilang pagsang-ayon. Medyo mainit sa mga araw na ito, masarap magpahangin sa pagligo paminsan-minsan. Oh! Akala ko may ginagawa kang exercise, haha. Nakangiting sabi ni Terence. Ha! Ang mga bata sa exercise break ay nakuha ko ang mood para sa isang pares ng mga jumping jacks. Nagsimulang pagpawisan si Zillian habang tinitingnan ang masamang ngiti sa labi ni Terence, hindi naglalaro ang bata. Alam niya talaga lahat. Oh! Tumango si Terence, biglang ibinaling ang ulo kay Josephine. Josephine, nandyan ka na pala. Huwag ka nang maghintay, bumalik ka muna sa klase, may kailangan akong sabihin kay Mr. Wang.
Ah! Hindi inaasahan ni Josephine na magiging ganito kalapit si Terence sa Dean na magsisimula silang mag-chat ng ganoon lang. Bagamat ang lalaki ay isang young master, syempre bibigyan siya ng Dean ng ilang mukha kasama ang pamilya ni Terence na sumusuporta sa kanya. Naunawaan na rin ni Josephine sa ngayon na narito si Terence para iligtas siya sa gulo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pait sa paniwala walang halaga ang isang honor student kumpara sa isang young master. Tumingin siya kay Terence, at lumingon kay Zillian. Hindi inakala ni Zillian na makikilala ni Terence ang batang babae na nagtapon ng balde sa kanya, ngunit naintindihan niya kaagad ng iangat ni Josephine ang kanyang ulo. Ito ay ang kagandahan ng paaralan, at mapait na ngiti lang ang naingiti ni Zillian. Kaya't may kasama si Terence sa babae, kaya naman nagpahiwatig siya sa kanya na pabayaan siya. Si Zillian ay hindi tanga. Nilinaw ni Terence ang kanyang mga intensyon, at nagayos pa ng mga bagay-bagay para palayain niya ang babae nang walang anumang kahihiyan. Malamang na sabihin ni Terence sa ibang tao ang tungkol sa kanyang mga ehersisyo, kung salungat siya sa gusto ni Terence. Ngumiti lang si Zillian habang lumingon kay Josephine. Well, off with you? Girl, may pag-uusapan din ako kay Terence. Hahayaan ko siyang bumalik sa iyo saglit. 127. Nagulat si Josephine sa kung gaano kadaling pinabayaan ni Zillian ang lahat, at higit pa sa sinabi ni Zillian na hahayaan niyang magbalik sa kanya ng kaunti, si Terence. Hindi yun isang bagay na sasabihin ng Dean. Noon pa man ay hindi niya sinasang-ayunan ang relasyon ng lalaki-babae sa paaralan, ngunit ngayon. Bahagyang napabuntong hininga si Josephine. Dahil ba ito sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ng pagkakakilanlan ni Terence? Tahimik lang siyang naglakad pabalik sa kanyang klase, nakaupo sa kanyang upuan habang iniisip ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Medyo problemado siya. Nagustuhan ba siya ni Terence, o hindi? Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo upang sumilip sa hallway. Si Terence ay nakikipag-usap sa Dean, at nagpout siya bilang tugon. Kailangan mong maging isang young master para magawa ang ganoong bagay. Si Josephine ay parehong bigo at natatakot kay Terence. Magagawa niyang guluhin siya at ilabas ang kanyang mga frustration sa kanya ng kaunti kung iniisip niya ang kanyang imahe, ngunit isang maling hakbang lang ang kailangan para ilabas ni Terence ang kanyang galit sa kanya. Hindi siya nang ahas na isipin ang mga bagay na gagawin nito sa kanya kung sakaling lumampas siya sa linya. Napakaraming mayayamang munting master na hindi magdadalawang isip na gawin ang anumang gusto nila sa paaralan. Ang mga tuntuning bakal sa unang paaralan ng Starfield ay humadlang na mangyari iyon. Si Josephine mismo ay hindi magiging ligtas gaya niya kung hindi dahil sa reputasyon na dapat panatilihin ng paaralan. Ito ang bituin na paaralan ng estado, pagkatapos ng lahat, na may kamangha-manghang mga rate ng pagtanggap sa kolehiyo at lahat ng bagay. Ang Board of Directors ay binubuo din ng mga miyembrong may makapangyarihang background, bilang karagdagan, at kahit na ang pinakawalang ingat at malikot na mga delinquent sa paaralan ay may isang uri ng bottom line na hinding-hindi nila tatawid anuman ang uri ng pamilya nila. Patilsikin sila ng paaralan ng walang pag-aalinlangan kung hindi. Naalala niya ang kanyang kaibigan, ang kanyang bestie mula pagkabata, na ngayon ay nanatili sa bahay buong araw dahil sa kanyang baldado na mga binti. Siya ay napuno ng pag-asa at pangarap sa hinaharap, katulad ni Josephine, ngunit ngayon. Sinasabi na ang mga mahihirap na bata ay mas mabilis na nag-mature, at si Josephine ay isa sa gayong halimbawa. Siya ay isang batang babae na nauunawaan ang katotohanan ng malupit na lipunan, lalo na sa lahat ng bagay sa kanyang ama. Naunawaan niya ng husto kung gaano kaina at mahina ang kanyang pamilya, at hindi niya inaasahan ang anumang awa na magmumula sa mga prinsipe na pinaglaruan siya noon. Ang kasintahan ng kanyang bestie ay nagsabi na iahon niya ang kanyang kaibigan sa kahirapan at mag-aalok sa kanya ng buhay na marangya, at sinabi pa niya iyon sa harap din ng mukha ni Josephine. Ngunit paano nangyari iyon? Bilang resulta, si Josephine ay nagsimulang isara ang kanyang sarili ng unti-unti nang hindi niya namamalayan, nagiging maingat at naghinala sa mga prinsipe tulad ni Terence habang lumilipas ang panahon. Marahil ay ang sobrang pag-iingat ang nagbunsod sa kanya para makipag-away kay Terence, dahil sa hilig at pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, naunawaan ni Josephine na ang kanyang mga aksyon ay magdudulot lamang ng problema sa kanyang sarili, kung sakaling magpasya si Terence na tanggalin ang facade na kanyang inilalagay. Pinagsisihan ni Josephine ang pagtawid sa Terence noong una, habang iniisip niya ito.
Ilang beses pa niyang tinapakan ang sapatos nito. Paano kung magdesisyon siya na ayaw na niyang tiisin ang kalokohang iyon? Gulong-gulo ang isip ni Josephine nang biglang tumapak sa bintana ang bumulaga sa kanya ng tumalon. Itinaas niya ang kanyang ulo, natatakot habang nakatingin sa bintana. Si Terence ay nakatayo roon habang nakahawak ang kamay dito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Josephine, nagsisimula ng medyo matakot. Iniisip lang niya kung paano maaaring itapon ni Terence ang kanyang harapan ng biglaan at magpas siyang ipilit ang sarili sa kanya. Ang timing ng hitsura ni Terence ay hindi maaaring mas masama. Nasabi ni Terence kung ano ang sinasabi ni Josephine sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga labi, ngunit itinuro niya ang hawakan ng bintana, na nagpapahiwatig na hindi siya maririnig ni Josephine nang nakasara ang bintana. Oh! Nakita ni Josephine na sarado din ang bintana. Pagkatapos ay binuksan niya ang bintana, medyo naninigas habang ginagawa niya iyon. Mukhang natatakot ka sa akin. Tanong ni Terence. Ang batang babae ay nagmukhang porcupine na nagtatanggol sa isang mandaragit, at hindi iyon ang uri ng direksyon na gusto niya patutunguhan ng relasyon nila nito. Gusto niya ng isang bagay na inosente, isang magandang relasyon na magkakaroon ng isang batang mag-asawa. Ayaw niyang maging ganoon ka-dominante sa partner. Bakit ako magiging? Sabi ni Josephine habang pinaikot niya ang kanyang katawan patalikod, para magkaroon ng distansya sa pagitan nila ni Terence. Ang paggalaw ay hindi mukhang natural. Ikaw naman, ano ba talaga ang pinaplano mo? Wala. Inosenteng sagot ni Terence. Napagtanto niya na si Josephine ay isang kaakit-akit na babae, na may kawili-wiling personalidad. Bukod pa rito, ngunit tiyak na lahat ng lalaki ay may ganoong pag-iisip. Hindi pa nga siya nakaka-advance sa dalaga. Nakagat lamang ni Josephine ang kanyang labi habang nakatingin sa nakakalokong inosenteng tingin sa mga mata ni Terence. Inalis mo si Rowan, at pinatanggap ka pa ng nanay ko. Binili mo rin ako ng damit. Hindi mo ba ako sinubukang ligawan? Nahihiya si Terence, ngunit nagpasya siya sa kalagitnaan na tatanggihan niya si Terence minsan at para sa lahat, dahil ang kanilang pag-uusap ay umabot sa puntong ito at lahat. Og! Nakabili ka ng damit. Hindi inaasahan ni Terence na iisipin pa rin ng dalaga ang damit bilang regalo nang mabayaran niya ito ng 50 kway. Marahil ay napakahusay niyang magbigay ng mga bagay sa mga tao. Ngunit tila tama ang kanyang hula. Inakala nga ni Josephine na hinahabol siya nito. Hindi na ito isang kahabaan upang makita kung ano ang ginagawa niya bilang mga paraan upang tamaan siya, kung tutuusin. Napangiti ng mapait si Terence sa paniwala, malamang na pinagtatawanan siya ni Harold sa puntong ito kapag nalaman niya ito. Sige, nakuha mo na ako. Well. Nang aasar si Terence, nagpas siyang umamin sa akusasyon ni Josephine habang pinasigla siya ng kanyang madilim na pagpapatawa. Yoy, ikaw. Paano mo nagawa? Hindi inaasahan ni Josephine na ibababa lang ni Terence ang pagkilos mula sa munting prod na iyon. Nawala ang lahat ng kanyang katapangan sa sandaling iyon, at ibinaba ang kanyang ulo, hindi sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi na siya naglakas loob na tingnan si Terence sa mga mata, sa puntong iyon. Napakababa ng ulo ni Josephine na tila sinusubukan niyang ipasok ang kanyang ulo sa kanyang kamiseta. Ang kanyang buhok ay nagsimulang bumagsak sa harap, na nagpapakita ng kanyang snow white na balat habang ang kanyang ulo ay patuloy na nakalaylay. Aasarin pa sana siya ni Terence nang mapansin niya ang pagkipas ng mahabang pilikmata ni Josephine, at medyo nanginginig din ang katawan nito. Isang ningning ang lumiwanag sa gilid ng kanyang mata, at isang bakas ng kristal na tubig ang dumausda sa kanyang pisngi. Nagulat si Terence. Umiiyak si Josephine. Hindi niya naalala na ganoon kadaling basagin ang porcupine. Hindi ba't lagi niyang tinatapakan ang kanyang mga paa, puno ng katapangan? Hindi niya akalain na may isang taong mukhang malakas na umiiyak pagkatapos ng isang panunokso. Hindi ba siya nakatitig ng husto nang pinapagalitan siya ni Zillian? Okay, huwag kang umiyak. Unang-una para kay Terence ang pag-aliw sa isang babae, at nagsimula siyang magpanik, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Bibilhan kita ng matamis kapag tumigil ka sa pag-iyak. Si Josephine ay hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Terence ay kinukutya siya, tinatawanan siya sa pag-iyak na parang bata. She felt so frustrated, and more tears started coming down. Ipinatong niya ang isang kamay niya sa mesa habang humihikbi. Hey! Eto, may ipapangako ako sa'yo, okay?
Tuparin ko ang isang hiling mo kung titigil ka na sa pag-iyak. Hindi pa nangako si Terence sa mga tao, ngunit tiyak na susundin niya kung sakaling matupad niya iyon. Malamang na mapatalon si Harold sa pagkabigla kapag nalaman niyang nangako ang kanyang kapitan para lang mapahinto ang pag-iyak ng isang babae. Sino ang may gusto niyan? Sabi ni Josephine sa nanginginig na mga labi. Hindi na niya pinansin si Terence pagkatapos noon. Walang magawa, nagpa siya si Terence na bumalik sa kanyang silid-aralan. Ayaw niyang makita siya ng mga estudyanteng bumalik mula sa exercise break sa tabi ng bintana ng klase 9 ng ganoon. 128. Hindi gaanong nagpaplano si Zillian nang hinanap niya si Terence, gusto lang niyang tiyakin na totoo ang sinabi ni Harold. Hihilingin niya kay Principal Dingbinggang na kunin ang bagay sa kanyang sariling mga kamay kung si Harold ay nagsinungaling tungkol sa pagdadala kay Terence sa istasyon para lamang sa isang nakasulat na pahayag. Lalong gaman ang pakiramdam ni Zillian matapos malaman na maayos si Terence. Ang bagay kay Josephine, sa kabilang banda, ay parang hindi na niya dapat istorbohin kung tutuusin, ang babae ay nasa ilalim ng proteksyon ni Terence. Hawak pa rin ni Terence ang kanyang lihim sa kanyang mga kamay, at bagamat hindi masyadong mahigpit na sinabi na ang mga relasyon ay ipinagbabawal sa lugar ng trabaho, natitiyak ni Zillian na magkakaroon lamang ng gulo kapag nalaman ito ng Board of Directors. Kung tutuusin, binabayaran siya ng mga ito ng mataas na sweldo para sa kanya upang pamahalaan ang paaralan, hindi makipaglaro sa mga babae. Bilang resulta, tinapik lang niya ang balikat ni Terence, na sinasabi sa kanya na huwag lumampas sa tubig kasama si Josephine sa paaralan, mahirap para kay Zillian kung hindi. Ngumiti lang ng mapait si Terence bilang tugon, hindi nag-abala na ipaliwanag ang masalimuot na sitwasyong kinaroroonan niya. Malamang na hindi pa rin siya maniniwala ni Zillian. Karamihan sa mga estudyante ay nakabalik na sa klase sa oras na pumasok si Terence. Tila may sinasabi si Leandro kay Cheryl, na hindi siya pinapansin ni Cheryl gaya ng dati. Si Leandro, sa kabilang banda, ay hindi malapit ng sumuko. Kung tutuusin, wala namang ibang boys na pwedeng mag-alok ng kompetisyon, siya lang ang nakakahabol kay Cheryl. Ito lamang ang dahilan na nagbigay katwiran sa kanyang pasensya. Hindi rin pinansin ni Terence ang lalaki. Ang pag-abala ni Leandro kay Cheryl ng ganoon ay hindi haantong sa anumang malalaking problema, hindi sa lalong madaling panahon, hindi bababasa. Boss, ano ang hiniling sa iyo ng Dean? Is it cause of the fight yesterday? Nag-aalalang tanong ni Jacob na kilahok din siya sa insidente. Hindi, ito ay ilang bagay tungkol sa aking paglipat. Nagsinungaling si Terence, walang balak na sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Harold sa kanya. Oh! Mabuti naman. Tumango si Jacob. Nga pala, boss, ngayon lang ako dumaan sa class 9. Hinawi ang mga kurtina, at nakabukas ang bintana, namumula ang mga mata ni Josephine. Parang iyak lang siya ng iyak. Sa tingin mo ba, iniistorbo na naman siya ni Rowan? Paano? Paano ko malalaman? Pinagpawisan si Terence, medyo maganda ang obserbasyon ni Jacob. Si Terence ay nagpaplanong pumunta sa kantin para sa tanghalian nang si Jacob ay nagalit sa kanya tungkol sa pagkuha ng barbecue. Dapat marami pa ako noong Biyernes, gusto ko talaga ng barbecue ngayon. Ang barbecue stand ni Mrs. Dawson ay hindi kakaiba, walang anumang lihim na recipe o anuman, at isa lang itong street stand. Wala si Josephine para tumulong sa pagkakataong ito. Ang totoo ay ang tanghalian ay isang mahalagang panahon ng pahinga na kailangan ng mga mag-aaral, bago sila muling sumisid sa dagat ng mga pagsusulit at takdang aralin. Binalak niyang pakalmayan ang sarili pagkatapos ng ginawa ni Terence sa kanya. Mahihirapan siyang bumalik sa mood sa pag-aaral kung hindi. Walang masyadong negosyo ang barbecue sa oras ng tanghalian, walang kakaiba sa stand, at may kantin din sa paaralan. Naglagay si Mrs. Dawson ng 2 tofu curl skewer sa mesa ng isang babaeng estudyante bago niya napansin sina Terence at Jacob. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Terence, nandito na naman ang kaibigan mo. Oo. Sabi ni Terence, medyo masama ang pakiramdam, si Jacob ang gustong kumain doon. Hindi siya ang nagdadala ng kaibigan. Pumunta si Josephine at sinabi ang lahat ng iyon tungkol kay Terence na sinusubukang pasayahin ang kanyang ina, masyadong. Kamusta ang negosyo, tita? Huwag sa Lunes. Sagot ni Mrs. Dawson na umiling. Walang masyadong customer ngayon, ilalagay ko lang din ang stand-up. Dito,
Umupo, umupo. Ano ang gusto ninyong dalawa? 20 mutton skewer, 2 mutton steak skewer, at 2 skewer ng chicken necks at tofu curls. 2 beer din. Kapareho ng 2 araw na nakalipas. Si Jacob ang uri ng lalaki na hindi gustong baguhin ang kanyang mga pattern sa pagkain. Baka hindi na tayo umiinom, may klase pa tayo mamaya. Si Terence ang may din na nagbibigay sa kanya ng malaking backup sa paaralan, ngunit naisipan niyang maranasan ang high school life sa pinakadalisay nitong anyo. Hindi niya gustong magkaroon ng masyadong espesyal na pagtrato, at habang ang beer ay parang tubig kay Terence, hindi iyon ang kaso para kay Jacob. Ha! Walang beers kung ganoon. Sinabi ni Jacob kay Mrs. Dawson, hindi masyadong matapang o handang uminom ng mag-isa. Si Mrs. Dawson, sa kabilang banda, ay curious hindi ba isa si Terence sa Big Four. Ibinigay pa niya kay Rowan ang pambubugbog na iyon noong isang araw ng walang awa, kaya ano ang nakalaan sa pag-inom. Naisip niya na ang mga taong tulad ni na Terence at Sue o Rowan ay hindi pinapansin ang mga ganoong bagay, umiinom kahit kailan o saan man nila gusto. Nag-isip ng kaunti si Mrs. Dawson, at napagtanto ni Terence na wala ang delinkwenteng young master na aura na iyon, ang uri ng aura na mayroon si Rowan. Sa kabaligtaran, ginagalang siya ng bata. Tila mas pinalaki ng mayayamang magulang ang kanilang mga anak, hindi tulad ng istilong gangster na kapaligirang kinalakihan ni Rowan. Si Terence ay talagang lumalaki sa kanya sa bilis na ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang pagkain sina Terence at Jacob lang ang mga customer. Kinagat ni Terence ang isang chicken neck skewer habang hinuhukay ni Jacob. Nilinggan niya si Mrs. Dawson, na mukhang hindi abala sa anumang bagay sa ngayon. Tita, maaari mo talagang i-barbecue ang iyong mga leeg ng manok sa lasa ng New Orleans, at gawing specialty mo iyon. Mapapabuti nito ang negosyo. Mukhang tama iyon, ngunit ako. Hindi ko alam kung paano. Mapait na ngumiti si Mrs. Dawson. Maliit na stand lang, hindi namin kailangan ng specialty. Naku, huwag kalimutan na maraming mga tindahan ang nagsisimula sa maliit. Nagpatuloy si Terence. Sa totoo lang hindi mo na kailangan pang malaman, may adobo na material na mabibili mo online. Maaari mong hilingin kay Josephine na tulungan ka kung hindi ka gumagamit ng internet. Palaging bumibili si Terence ng mga gamit online para sa matandang matako sa bahay sa bundok. Oh! Talaga. Malamang medyo mahal, di ba? Sabi ni Mrs. Dawson. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga bagay na iyon, ngunit ang mga salita ni Terence ay naging interesado sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sino ba ang hindi magnanais ng mas magandang negosyo para sa kanilang tindahan? Hindi talaga, ngunit kailangan mong magkaroon ng mga gastos bago ka magkaroon ng kita. Sabi ni Terence. Kung may oras ka, ikaw mismo ang makakagawa ng sauce. Nakapag-research na ako sa recipe ng New Orleans na iyon, isusulat ko ito at ibibigay ko sa iyo bukas. Asukal lang, sili, mga bagay na ganyan, mga bagay na mabibili mo sa mga pamilihan. Masarap talaga iyon, salamat, ngunit sa palagay ko ako mismo ang gagawa ng sarsa. Maliit na negosyo ito, kung tutuusin, hindi kami kumikita ng malaki sa simula pa lang. Medyo nasasabik si Mrs. Tang hindi niya inaasahan na nagsaliksik si Terence sa ganoong bagay. Wala lang talaga. Sabi ni Terence sabay iling. Pagkatapos ay hihilingin ko kay Josephine na kunin ito mula sa iyo bukas. Ang mga tuhog na iyon ay nasa bahay sa susunod na pagdating mo. Ang impresyon ni Mrs. Dawson kay Terence ay hindi maaaring maging mas mahusay sa puntong iyon siya ay napakabuting bata. Naisip niya na lubos na kapuri-puri para kay Terence ang pagiging mapagpakumbaba at mabait sa mga tao lalo na nang siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Bagaman, magugulat si Mrs. Dawson kung sakaling maabyutin niya si Terence sa isa sa kanyang makulit na sandali. Ang kabangisan ni Terence ay napakatindi na hamukay ito ng butas sa langit kung talagang gusto niya ito. Nakuha na ba sa akin ni Josephine? Napakamot si Terence sa kanyang ilong habang iniisip ang ideya. Malamang ay hindi na siya gustong makita ni Josephine kung matutulungan niya ito. 129. Hey! Nice going there, boss. Mukhang gustong-gusto ka ng nanay ni Josephine. Komento ni Jacob. Hey! Isang recipe ng New Orleans at nagustuhan ka niya. Well, naisip ko na mas maganda kung pagbutihin ko ng kaunti ang pagkain dito dahil gusto mo ito ng sobra.
Hindi ito masyadong masarap. Sabi ni Terence habang pinasample niya ang likod ng ulo ni Jacob. Ano ang iniisip mo? Hey. Wala. Wala. Umiling si Jacob. Ngumiti lang si Terence, umiling-iling din. Marahil ay iniisip ng lalaki na gusto niya si Josephine, hindi ba? Nagpasya si Terence na huwag nang ipaliwanag ang kanyang sarili, inihayag niya ang kanyang intention kay Josephine kanina, sa kabila ng lahat ng ito. Ang ika-12 baitang ay palaging matahimik tuwing tanghalian kumpara sa ika-10 at ika-11 baitang. Si Terence at Jacob ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakababad sa araw ng Marso na nanggagaling sa bintana. Ito ay hindi masyadong mainit, ito ay talagang isang kaaya-ayang init na ipinadala sa kanila ng araw. Itong weird as bullshit mission na ibinato ng matanda kay Terence. Talagang ilalagay siya nito sa ibang landas ng buhay. Ang kanyang mundo ay, sa sandaling ito, ay isang mapayapa at malambot. Walang panganib, walang tensyon. Ang ganda. Boss, sina Rowan at Leandro. Sabi ni Jacob, sabay turo sa isang lugar sa ilalim ng basketball hoop sa labas ng field. Tumingin si Terence sa direksyon na itinuturo ni Jacob, nag-uusap ang dalawa ng patagilid mula sa pananaw ni Terence, at hindi niya lubos maisip kung ano ang sinasabi nila sa isang gilid lang ng kanilang mga labi. Bagaman, si Terence mismo ay hindi nagtataglay ng anumang mga diskarte sa paningin, malamang na hindi niya masabi kung ano ang kanilang sinasabi kahit na nakikita niya ang mga ito. Ano ang ginagawa ng pamilya ni Rowan? Naisip ni Terence na malamang na magkakaroon siya ng kontrahan sa hinaharap kay Rowan dahil kay Josephine at lahat ng bagay. Noong nakaraang Biyernes ay simula pa lamang. Ang tatay ni Rowan. Gumagawa siya ng real estate development, ngunit hindi siya masyadong matapat na negosyante. Lagi niyang utang sa kanyang mga empleyado ang kanilang mga sweldo. Sagot ni Jacob. Ang kanyang kapatid ay isang mandarambong sa Hilagang Distrito, si Raul. Palagi niyang binubugbog ang mga manggagawa ng kanyang ama kasama ang kanyang mga tauhan kung nagdudulot sila ng anumang gulo. Siya ang lalaking pumipili sa kanila. Oh, mukhang marami kang alam. Nagtataka na tanong ni Terence. Wala si Rowan sa klase nila. Well, that's cause Rowan always bring that things up to show off. Kaya naman maganda ang buhay niya sa school. Paliwanag ni Jacob. Halos lahat ng tao sa paaralang ito ay alam ang tungkol sa kanyang kasaysayan. Hindi ba siya nag-aalala na ang mga tao ay magdudulot ng problema sa kanyang pamilya dahil doon? Tanong ni Terence na nakakunot ang kanyang mga labi. Gangster, ha? Siguro dapat kong kunin si Harold na turuan ng leksyon ang kanyang kapatid balang araw. Huminto sa pag-uusap sina Rowan at Leandro, sa sandaling iyon naglalakad si Rowan patungo sa exit, habang si Leandro ay tila pabalik na sa klase. Gusto lang ni Rowan na magkaroon ng ideya tungkol sa background ni Terence mula kay Leandro. Masyadong nakakahiya ang Biyernes ng gabing iyon, hindi niya kayang hayaan na lang ang ganoong bagay nang walang ginagawa. Nagpasya siyang kumonsulte sa kanyang kuya tungkol sa bagay na iyon. Bumalik si Terence sa silid-aralan kasama si Jacob, at nakitang nanunood muli si Cheryl ng mga karton sa MP4 niya kasama si Yasi. Si Leandro naman ay inilipat ang upuan sa tabi ni Cheryl na parang tulala habang pinapanood ang karton kasama ang mga babae. Naiintindihan kaya ng isang tao sa kanyang IQ ang plot sa palabas. Palihim na itinuro ni Yasi si Leandro nang makitang pumasok si Terence sa silid. Napansin ni Terence na naging maayos ang pakikitungo niya kay Yasi, kamakailan nagkaroon ng magandang maliit na samahan sa pagitan nila sa puntong iyon. Talagang napag-isipan niyang mapalapit sa kanya kung hindi lang siya ang matalik na kaibigan ni Cheryl. Gusto niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng young love, pero parang napakalayo ng panaginip na iyon. Marahil ay nagrereklamo si Yasi tungkol sa kung gaano nakakainis si Leandro, sa pag-aakalang matutulungan sila ni Terence ng kaunti nang makita siyang pumasok. Bahagyang ngumiti si Terence, tumango kay Yasi habang naglalakad siya kung saan naroon si Leandro. Tila naramdaman din ni Leandro ang mali siya ni Terence, ngunit hindi niya lubos maisip kung bakit nilalapitan siya ni Terence dahil wala naman siyang ginawang asar sa kanya nitong mga nakaraang araw, kung tutuusin. Si Terence naman ay walang pakialam sa iniisip ni Leandro. Lumakad siya at sinipa ang kanyang upuan, pinabalik si Leandro at bumagsak sa lupa ng malakas. Huwag mong harangan ang daan ko. Sabi ni Terence, humakbang sa katawan ni Leandro nang hindi man lang siya tinitingnan. Katahimikan.
Ganap na katahimikan. Tahimik na sa simula, ngunit pati ang mahinang bulungan sa pagitan ng magkakaibigan ay natigil ng iangat nila ang kanilang mga ulo upang pagmasdan ang nakakabaliw na eksenang naganap. Kung tutuusin, si Leandro ang big shot, ang malaking bully sa klase na walang nang ahas na panindigan. Ang pag-iral ni Terence ay muling isinulat ang lahat ng iyon, at ang eksenang ito ay nagpatibay sa takot at paggalang ng lahat sa lalaki. Ipinakilala ni Terence ang kanyang lugar, malakas at malinaw. Pagkatapos ng lahat, pinaponte ng lalaki si Leandro na nakahandusay sa lupa dahil lang sa nakaharang siya. Hindi iyon makatuwirang dahilan para sa isang bagay na iyon walang sino man sa klase ang gagawa ng ganoong bagay. Walang sino man sa paaralan ang gagawa ng isang bagay na nakakabaliw. Kahit na ang isang kapwa Big Four tulad ni Rowan ay hindi magiging kasing yabang na pumunta ng ganoon kalayo. Terence. Isang nakakalaso na galit ang sumili sa mga mata ni Leandro. Hindi niya pwedeng hayaan si Terence na gawin ito sa kanya. Gusto niyang sumibol, gusto niyang itapon ang kanyang buhay sa linya at kaladkarin si Terence pababa kasama niya. Isang hindi maipaliwanag na sensasyon ng kahihiyan at kawalan ng kakayahan ang sumalubong kay Leandro habang hawak niya ang kanyang mga kamao sa matinding galit. Terence. Maghintay ka. Aalagaan ka ni Rowan sa lalong madaling panahon, mas mabuting i-enjoy mo ang iyong kabangisan sa ilang araw na magtatagal ito. Tahimik na bumangon si Leandro sa lupa, at ibinalik ang upuan sa kanyang upuan bago umupo. Nakatingin lang si Cheryl sa ganap na pagkabigla habang lumalayo ang figure ni Terence. Ang lalaki ay isang natural na ipinanganak na halimaw. Ang sipa na iyon ay maaaring walang awa, ngunit ito ay may estilo. Ang isang lalaking tulad ni Terence ay hindi kapani-pani walang maaasahan. Cheryl, umamin ka na ang cool talaga ni Shield bro. Sabi ni Yasi na may thumbs up, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Ninakaw niya ang puso mo, hindi ba, Yasi? Komento ni Cheryl, medyo hindi komportable sa romantikong tingin sa mukha ni Yasi. Hehe. Medyo siguro? Pero huwag kang mag-alala, Cheryl. Hindi kita ipaglalaban para sa kanya. Nakangiting sabi ni Yasi. Ang iyong pagpipilian ay ang aking pinili. Ikaw. Hindi na nakayanan ni Cheryl, tinapik niya ang kanyang buko sa ulo ni Yasi, iniisip kung ano ang nasa loob ng ulo ng dalaga. Bakit sobrang hilig niya sa pangakong binitiwan nila noong bata pa sila? Dahil ba kay Terence, o dahil sa kanya? Hindi pa rin maintindihan ni Cheryl ang mga sensasyong nararamdaman. Ikaw ba ang sumasenyas kay Terence? Sinabi mo sa kanya na gawin iyon, hindi ba? Bulong ni Cheryl. Ah! Napansin mo. Napakurap si Yasi. Well, I mean come on, I did it for you, you know. You don't wanna listen to him chuckle like an idiot right beside you right? Fine, panalo ka, pero Yasi, kailangan mong isaalang-alang ang imahe ni Terence. Ipinagpatuloy niya ito at malamang na mapatalsik siya ng paaralan sa madaling panahon. Sa tingin mo ba ay may background siya upang maiwasan iyon na mangyari tulad ng iba? Sabi ni Cheryl na may mapait na ngiti. Hindi ba siya pinapasok ni Uncle Fu sa paaralan? Tama na ang background, tama. Sabi ni Yasi, maliwanag na alam niya kung ano ang nangyayari. Si Uncle Charlton ang nag-ayos sa kanya ng pwesto sa school, you know. Dapat okay lang. 130. Ang masamang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa mabuting balita, at ang balita ng tagumpay ni Terence ay umabot sa 9 na klase nang hindi nagtagal. Iniisip ni Josephine na umidlip sa tanghalian, ngunit ang mapang-akit ng ngiti ni Terence ay patuloy na umuusbong sa kanyang ulo. Minasahe niya ng kaunti ang masakit na templo bago kinusot ang kanyang mga mata, namumula sa pag-iyak. Magsisimula na sana siya ng kaunti sa pag-aaral nang marinig niyang may binanggit ang pangalan ni Terence. Ang kanyang puso ay tensed up subconsciously, sa kanyang sorpresa, hindi sigurado kung bakit siya kahit napakialam tungkol sa pangalan. Dahil ba sa ayaw niyang malaman ng mga tao na hinahabol siya nito? Alam mo ba? Pupunta ako sa banyo kanina nang makita ko ang transfer student na iyon na sinisipa ang upuan ni Leandro at ibinagsak siya sa lupa. Mahinhin na sabi ng isang batang lalaki habang kinukwento niya ang mag-asawang kaibigan niya. Alam mo ba kung bakit niya ginawa iyon? Bakit? Ang iba ay nagtanong, malinaw na curious at nasa sabik ang 12 baitang ay isang medyo tuyo na panahon sa high school, kung tutuusin.
Ang kaunting kaguluhan dito at doon ay sapat na upang mapasaya ang mga tao saglit. Nakaharang kasi siya sa daan. Sabi ng transfer student na yon, nakaharang siya sa daraanan niya. Uulitin niya yun kapag nang ahas siyang gawin ulit. Mayabang na sabi ng bata na para bang siya si Terence. Sabihin mo sa akin hindi ba nakakabaliw? Ang tawag ng transfer student na iyon ay Terence, tama ba? Ang hot niya talaga. Dagdag pa ng isang batang babae na medyo slot. Nakita ninyong lahat kung ano ang ginawa niya noong nakaraang linggo, sa exercise break inilagay niya ang gangster na iyon sa lupa na nalaglag ang mga ngipin, mag-isa. Ang mga lalaking tulad niya ay talagang maaasahan. Paf, akala mo titingin pa ang lalaki sa isang malabog na kalapiteng mababa ang lipad na katulad mo. Para kang nakahiga sa kama sa mas maraming lalaki kaysa nakain mo ng almusal. Malamig na sabi ng isa pang babae. Kung ako man yon. F off. Nagmura ang pute, halatang asar. Bakit hindi mo tingnan ang mukha mong iyan sa salamin, mas masama ka sa akin? Ito ang sinasabi ko, ang tanging isa dito na may pagkakataon sa kanya ay si Josephine. Si Josephine ay nakikinig sa chismis na may nakatikip na libro sa kanyang mukha, hindi niya naiwasang makunot ang kanyang mga labi sa ginawa ni Terence kay Leandro. Gaya ng inaasahan, halimaw ang lalaki, walang pinagkaiba kay Rowan. Wala pang 2 araw ay nagpakita na naman siya ng marahas na kulay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya matiis na marinig ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya at kay Terence silang dalawa bilang mag-asawa. Gayunpaman, kahit na asar si Josephine, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang iyuko ang kanyang ulo. Kung tutuusin, ang ganitong bagay ay lumalala lamang kapag ipinaliwanag. Nagdulot ng sapat na problema si Terence sa kanya. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang ideya na ang kanyang pagkilos ng kagitingan ay kumakalat sa buong paaralan sa mismong sandaling iyon. Umupo siya sa kanyang upuan, at nakita niya ang thumbs up ni Jacob sa kanya. Mag-aral ka, ayaw mo bang pumasok sa kolehiyo? Hey, mag-aaral ako ngayon. Ngumiti ng mapait si Jacob. Manong, kung ang pamilya ko lang ay kapareho ng pamilya ng pangalawang lolo ko. Hindi ko na kailangang magtrabaho ng husto. Magagawa ko rin na maging isang mabait na young master. Hanem. Ito ang unang pagkakataon na pinalaki ni Jacob ang kanyang pamilya. Ang pangalawang lolo mo. Anong klaseng lalaki siya? Sikat ba siya? Sikat. Isang bahagyang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Jacob. Oo, isang asshole lang na nagnakaw ng bagay na hindi sa kanya, kumikita niyan. Hindi na talaga siya kumonekta sa pamilya ko. Oh. Itinuring ni Terence na marahil ito ay isang drama sa isang kamag-anak. Kilala mo si Miracle Dr. Kang? Tanong ni Jacob. Miracle Dr. Kang. Kumunat ang noo ni Terence, narinig na niya ang pangalan noon. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng pharmacy assistant noong araw na iyon. Ang miracle doctor na nagbebenta ng Golden Creation Medicine. Oo, siya iyon. Tumango si Jacob. Siya ang pangalawang lolo ko. Ah. So that makes you the second generation. No, the third. Sabi ni Terence, medyo natigilan sa paghahayag ni Jacob. Ikalawang henerasyon, ikatlong henerasyon, ano? Ngumiti ng mapait si Jacob. Ang aking lolo ay ang aking lolo, ang aking pangalawang lolo ay ang aking pangalawang lolo. Kami ay 2 pamilya, medyo mahirap ang aking panig. Away sa pamilya. Tanong ni Terence. May ganyan. Magkasama ang lolo ko at pangalawang lolo sa Golden Creation, at hindi sumang-ayon ang lolo ko nang magsalita ang pangalawang lolo ko tungkol sa pagtatayo ng pabrika para sa gamot. Doon nagsimula ang lahat. Paliwanag ni Jacob. Sa palagay ko ay ninakaw ng aking pangalawang lolo ang recipe at nagtayo ng sarili niyang pabrika, at ang 2 pamilya ay nag-aaway mula pa noon. Ha, medyo matigas ang ulo ng lolo mo. Hindi mo talaga masisisi ang pangalawang lolo mo sa paghabol sa kayamanan. Sabi ni Terence sabay tango. Malamang gagawin ko ang ginawa ng iyong pangalawang lolo, kung ako iyon. Ang kwentong ito, gayunpaman, ay nagpaalala kay Terence ng isang mahalagang katotohanan, ang mga recipe ng gamot ay lubhang mahalaga. Ang recipe na iyon na ginamit niya para sa pangpawala ng sakit ni Harold, halimbawa. Malaki ang kikitain niya kung mas produce niya iyon para ibenta. Oo, pumayag talaga ako. Sabi ni Jacob.
Tinanong ko ang lolo ko kung naaalala niya kung ano ang mga sangkap sa recipe pagkatapos na kinuha ito ng aking pangalawang lolo, ngunit sinabi niya na hindi na niya matandaan. Oh well. Kumbaga kailangan ko lang magtrabaho ng husto pagkatapos. Masyado kang optimistic. Puna ni Terence. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Iiyak mo na lang. Mas mabuting hayaan na lang. Walang magawang sabi ni Jacob. Yung tipong bigla ka na lang bumantong hininga. Sige boss, mag-aaral na ako. Miracle Doctor kang. Recipe. Nakakunot ang noo ni Terence habang iniisip iyon may iba pang bagay na hindi binanggit ni Jacob. Marahil ay hindi siya masyadong pamilyar sa buong pangyayari, ngunit kailangang may higit pa rito. Hindi ito maaaring maging ganoon kasimple. Hindi na kinaya ni Amara ang mga kriminal ay naitago ng mabuti. Nasa bundok din sila, at hindi malaki ang search team. Nagdudulot ito ng malaking gulo kay Amara. Nahanap na nila ang A74110 SUV, ngunit natanggal na ang plaka. Walang magawa, nagpasya si Amara na tawagan muli si Harold. Captain. Sabi ni Amara, medyo nahihiyang tumawag ulit ng tulong. Kanta, tumatawag tungkol sa kaso ng magnanakaw. Hulaan ni Harold. Oo. Harold, naliligaw ako. Awkward na sabi ni Amara matapos siyang ilantad ni Harold. Alam mo, Song, hindi ako detective prodigy o ano pa man, mas binibigyan ko lang ng pansin ang mga detalye. Ang partikular na kaso na ito ay medyo naiiba sa iyong karaniwang kaso, at kinasasangkutan din nito si Pablo. Ang pagkidnap nila kay Cheryl ay nagpapatunay na ang pagkidnap ang kanilang pangunahing layunin sa simula, hindi ang pagnanakaw. Sabi ni Harold. Ang mga taong ito ay kailangang maging bahagi ng ilang organisasyon, at hindi magiging maganda ang pagtatapos kung magmadali tayong hulihin sila. Sinabihan sila ng kanilang mga superior na huminahon, lalo na sa mga pulis na nagpapadala ng napakaraming mapagkukunan sa kanila ngayon. Hindi inaasahan ni Amara na wala ring sagot si Harold. Inilalabas ko lang ang mga katotohanan. Naaalala mo ba yung kaso ng pagnanakaw ng alahas noong nakaraang taon? Nagpatuloy si Harold. Ang kaso na iyon ay hindi nalutas sa loob ng maraming buwan, at dahil doon ay ibinaba ng sospek ang kanyang bantay at lumabas sa pagtatago, tandaan. Ikaw pa ang nagpasipa sa sospek. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.